Hi, good day. Today, we were going to discuss the economic and social impacts of tourism and hospitality. So, this is under module 12. Our lesson objectives is at the end of this module, the student should identify the positive economic and social effect of tourism and hospitality. And number two, identify yung mga negative impacts sa economics and social effect of tourism and hospitality. Kamay mo. Mag-record ako ng klase ko. So, now, let's proceed doon sa pinaka first topic. I'm going to discuss the whole module in summary lang, in layman terms, para mas mabilis ninyong maunawaan. Okay? So, kagaya ng mga na-discuss natin last time, ang tourism industry ay isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng kita ng mga bansa. No? Not only the Philippines, but also yung ibang mga country, malaki rin yung iniaambag ng tourism industry. Sabi nga dito, when it comes on income, ang tourism industry napakabilis ng pag-earn ng income kumpara sa mga manufacturing goods. No, kumpara dun sa mga company na nagma-manufacture ng mga goods, mas malaki yung kita kapag ka sa tourism industry. So, saan nga ba galing yung income ng mga tourism? So, anyway, before I proceed doon sa pinaka-topic, I want you to know that the economic effect is merong four main areas. Sa income, employment, balance of payment, investment, and development. So, let's proceed dito sa income. Ayan. Eto, no? Ayan. So, sa income, yung tourism industry or yung tourism, it brings money sa country or sa isang probinsya. Kasi mas mabilis kumita sa tourism industry compared sa mga manufacturing goods. Kasi hindi mo kailangan ng mga malalaking factories or long production para kumita ka. Madalas sa mga probinsya, ang puhunan nila is yung mga natural na tanawin na talagang dinadayo ng mga turista. Yung income galing siya sa salaries, sa mga renta, sa interest, kagaya ng mga taxes, and then other profits. Example, yung mga hotel staff and tour guides, binabayaran sila. So, kagaya, meron ding iba, kagaya ng mga renta sa parking area, sa mga airlines, and then especially yung VAT or value added tax sa mga hotel bills, and another sources pa. Like ay example, yung mga restaurants, di ba? Mga hotel, kapag ka nag-payment ka, may value added tax yan. So, isa yun sa pinagkukunan ng kita ng government. Ang magandang effect nito when it comes on income redistributions, especially yung mga developing countries, local businesses, food suppliers, souvenir shops, cultural event, and lahat ng yan ay may benefits. Kasi bumibili sa kanila yung mga turista. 'Di ba? Kaya nga sa mga pasyalan kung makikita ninyo maraming, 'di ba kapag ang isang turista na masyal, sabi niyo nga nung nakaraan mag-a-accommodation 'yan, magta-transport 'yan, sasakay yan, di ba, ng mga jeep, van, taxi, or etc. And then, syempre, mamimili yan ng mga sa souvenir shops. And then, pwedeng kumain yan sa mga restaurant. So, maraming mga kita na pwedeng kunin when it comes on tourism industry. And then, next one is, proceed tayo dito sa employment. Ayan. You can bring out your module habang pinapanood nyo to para at least makita nyo rin, masundan ninyo. Next one is yung employment. So, yung tourism, this is a major job creator. Lalo na dun sa mga developing countries na tinatawag natin. Meron tayong tatlong klase ng job. May direct employment na tinatawag, merong indirect employment, merong induced employment. So, sabi nga natin, ang tourism industry, isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng kita ng isang bansa.
At marami siyang trabaho na napoproduce. Kasi can you imagine, di ba? Ang daming mga hotel and hospitality management, yung mga HM students or tourism students na graduate. Ang tourism hindi lang naman sa pagiging flight attendant nakafocus, 'di ba? Marami pang other job na pwedeng pasukan that align sa tourism and hospitality industry. So, ano nga ba yung direct employment? So, when we say direct employment, ito yung mga align talaga yung trabaho nila doon sa service sa mga tourists, kagaya ng mga hotel, restaurants, and bar. Those are the direct employment na tinatawag natin. Sila yung mga nagtatrabaho sa mga hotel, restaurant, at bar. No, when we say naman indirect employment, sila yung mga supporting jobs na tinatawag natin. Kagaya ng mga transportations, mga other suppliers, mga souvenir shops. Ibig sabihin, ang supporting jobs, kagaya ng transportation, 'di ba? Kinakailangan din talaga 'yan ng mga turista. So, yung mga nagtatrabaho under that is sila yung tinatawag natin na indirect employment. Ano naman yung next? Induced employment. Trabahong indirectly related sa tourism industry, kagaya ng mga construction workers, mga doktor, accountant. Sila naman yung mga nagsaserve or nagbibigay serbisyo sa mga tourism employees. 'Di ba? Yung mga hotel, mga restaurant, kailangan nila ng accountant para mapatakbo ng maayos din yung financial nila, 'di ba? Ma-monitor nila na maayos. Actually, hindi lang naman yun yung trabaho, no? Isa lang yun sa mga example. And then, syempre, pagka may mga kailangan i-develop, kailangan itayo na bagong hotel, bagong restaurant, may mga daanan na dapat pagandahin. So, kailangan ng mga construction workers. So, doon umiikot. That's why napakalaki ng trabaho malaki yung naibibigay na trabaho ng tourism industry sa iba't ibang mga tao. Again, may tatlong klase tayo ng job under employment ng tourism. Direct employment, indirect employment, reduced employment. Yung mga nagtatrabaho sa barko, saan sila bilong? Direct employment ba? Indirect or induced? O yan. Siyempre, dun sila sa direct kasi yung mga barko talagang belong sa tourism industry. Okay? Kaya maraming trabaho ang naibibigay, di ba, sa iba't ibang tao, direct man or indirect. So now, let's proceed sa balance of payment. Ayan. So sa balance of payment, ito yung flow ng money in and out sa mga country. Kagaya ng mga surplus or deficit. Pag sinabi natin surplus, mas malaki yung pera na pumapasok kesa sa lumalabas. Kapag naman deficit, mas malaki ang gastos kesa sa income. Yung mga countries na mayroong strong tourism industry, pero hindi sila industrial, malaki yung tulong talaga sa balance of payment nila. Kaya minsan, they do promos or subsidies exchange para sa mga maraming turista. Kaya nga ang ginagawa ng iba, 'di ba? May mga bansa na maluluwag. Hindi sila masyadong naghihigpit when it comes on visa. Kung mapapansin niyo yung mga ibang bansa na hindi ganun super kaganda or super ka-strong, medyo maluluwag sila when it comes on sa mga turista. Alay kapag ka sa Amerika, yung part na yan, mostly dyan may mga visa. Sa Europe, mostly may mga visa. Pero pag dito sa Pilipinas, Vietnam, Thailand, Malaysia, sila yung mga country na walang visa. So nagkakaroon sila ng mga ganong paraan para mas ma-encourage yung mga turista na mag-visit sa bansa nila. Okay, so next, investment and development. So, pag naging successful ang tourism, naaakit syempre yung mga businessmen tsaka government na mag-invest. Mga foreign investors galing ibang bansa na mag-invest doon sa bansa. So, kagaya ng mga magpatayo ng mga bagong hotel, resort, o kaya naman magpaganda ng mga roads, infrastructures, para mas lalo pang lumago, 'di ba? Economists call this is yung tinatawag natin na accelerator concept. Yan. Para mas ano, ang ibig sabihin nun, yung tourism industry success to encourage more investment, 'di ba? Kasi kapag maganda ang isang lugar, mas maraming investor ang naaakit
na magpundar ng negosyo nila doon, mas maraming trabaho. But, syempre, sa tourism industry, hindi lang naman puro positive impact, mga anak, no? May mga negative impact din. Ano ba yung mga negative impact? Kasi hindi naman lahat perfect. May mga downsides din yan. Kagaya ng mga, ayan, inflations. Ayan. Kagaya ng mga inflations na tinatawag natin, di ba? Yung mga presyo, tumataas. Kasi nga, yung ibang mga turista, kayang-kaya nila magbayad ng mahal. Kaso, ang problem dyan, yung mga local residents nahihirapan kapag tumaas yung presyo dun sa lugar. 'Di ba? So, may mga lugar dito na sinasabi nila na mahal daw. Sabi nila ha, like Boracay, Siargao, Palawan, yan yung mga lugar na sikat. Pero anong nangyayari? Nagkakaroon ng inflations. Inflation, no? Tumataas yung mga gastusin. Then yung land value, tumataas din yung pagbebenta ng mga lupa. Okay? So, yung mga renta, tumataas din, di ba? So now let's proceed to this one, the second one. Leakages na tinatawag natin. Yung income from tourism industry na pupunta sa ibang bansa, kagaya ng mga pag-i-import ng mga goods, foreign investors, promo and ads. So paano ba yun? Pa-explain na lang natin sa mas mabilis na paraan. Halimbawa, maraming ang negosyo ang nakatayo sa Boracay. Pero mostly naman doon, mga foreign investors. So, ibig sabihin ng leakage, yung kinikita ng mga negosyo na yan, hindi siya direct na pupunta sa mga Pilipino or sa government. May portion lang, pero hindi malaki. Ang nangyayari, um, malaki yung napupuntang pera sa mga foreigner kasi sila yung may-ari ng negosyo. Although may mga ka-share naman yan ng mga Filipino. Yun nga lang, ang nangyayari, mostly dahil ang mga Pilipino ay walang kakayanan masyadong magtayo na mas malalaking negosyo, especially kung pangkaraniwang tao ka lang, sila yung nagiging empleyado, 'di ba? Tapos, yung income from tourism industry na pupunta sa mga foreign people. So, yun yung leakage na sinasabi. Kaya nga dapat mas tangkilikin natin yung mga kumpanya na purely Filipino ang may-ari. 'Di ba? Tapos yung mga local vendors, dapat doon tayo bumibili talaga para ma-make sure natin na kapwa Pilipino natin yung natutulungan natin. Kapag kasi mahilig kayo sa mga imported goods o kaya naman sa mga ah, negosyo na foreigner ang may-ari, sila ang pinapayaman natin, yung mga foreigner, hindi yung kapwa natin Pilipino. Okay, next, seasonality. Yung mga hotel and tour operators, may mga off-season, less, so kapag off-season, less income. 'Di ba? So depende sa demand. Kagaya ng mga dagat, kapag tag-ulan hindi masyadong ma-demand, pero during summer season, high demand siya. Yun nga lang nagkakaroon ng climate change, nagbabago-bago. May mga month na dapat hindi na maulan pero nagiging maulan pa rin. So yun yung seasonality na tinatawag natin. Sa tourism industry, hindi palaging malakas. May mga buwan na humihina dahil may mga bagyo. Okay? So, ayan. Next is yung over-dependence on tourism and hospitality. Madalas yung iba sobra nang nakadepende sa tourism industry. Kaya nagkakaroon ng sensitive kapag nag-changes. Kagaya ng economic crisis, political instability, mabilis bumababa yung demand. 'Di ba? Yan, sabi nga dito, many tourists is ina-avoid nila yung mga destination na politically unstable. 'Di ba? Anong nangyari, nagkakaroon ng unemployment, tumataas ang mga walang trabaho, nawawalan ng income yung mga tao. 'Di ba? So, syempre hindi lang naman puro negative impact, may mga positive impact din tayo when it comes on social effects. Yan, baba natin dito. Yan. So, ngayon yung mga social side or tourism improve quality of life and cultural understanding. So, first one is yung cultural exchange.
Ito naman yung mga nasa positive side. Siyempre, kagaya nung ano, hindi lang naman din puro negative. May mga positive din tayo na nakukuha sa tourism industry. Cultural exchange, local meets tourists, learn new costumes, languages. So, anong nangyayari? Nakakakita tayo ng ibang mga tao, mga foreigners, namimit natin sila, natututo tayo sa kanila, not only yung cultures nila, but also yung mga language nila. Kagaya nung sa Boracay, may mga lokal doon na, ibig sabihin ng lokal, di ba, yung mga taong nakatira doon. Sa sobrang dami ng Koreano na bumibisit sa Boracay, natututo na rin sila mag-Koreano. Di ba? Tayo naman, pag pumunta naman tayo ng ibang bansa, tinatry natin yung kultura ng ibang bansa. Tinatry natin yung mga pagkain nila, di ba? Cultural exchange. Sinusubukan natin. Parang ganito lang, simple. Pag pumunta kayo ng Baguio, itatry niyo yung Igorot costume, ano ba yung culture nila, and etc. Di ba? Okay, then next is yung better infrastructures and lifestyle. Siyempre, kapag ang isang lugar ay na-develop na, so madalas nagkakaroon ng better way water supplies. Magandang schools, magandang mga health facilities, kasi nga ini-improve ng government or ng mga private companies yung isang lugar, no? So, women working in a tourism industry can get extra income. Then yung mga bata, pwede na rin mag-aral. So, nagiging modern na kahit papano. Then, next one is yung language skills. Kagaya nung nabanggit ko kanina, yung mga locals, natututo sila sa mga language ng ibang mga foreigner. Di ba? Kagaya sa Boracay, nagulat ako before. May nakita ako doon, lokal siya pero ang galing niya mag-Koreano. 'Di ba? Kasi nga sa sobrang dami ng Koreanong pumupunta dun sa Boracay, siguro ah sinubukan talaga nilang aralin para mas mabilis yung communication nila with the foreigner. Okay? The next is health awareness. Tourists expect clean water. Siyempre, 'di ba? Good sanitation. So, nag-ililid ito na ma-improve ng public yung health system nila. Okay, so next one is negative social. Uy, dumadaha ka, nagre-record nga ako. Punta ka na dun. So, next is the negative social effect of tourism and hospitality. So, meron tayong mga downside sa mga social life. Again, sabi natin hindi lang more on positive situations, 'di ba? So, first one is social saturation. So, masyado maraming turista. Ang nangyayari tuloy, sobrang traffic, ang hirap sa mga public transportation, siksikan. Best example dito, yung nangyayari sa Baguio. Sobrang dami ng turista, hindi nakokontrol, walang parking area, traffic sa lugar, then walang public transportation, siksikan, or marami mang public transportation, ang hirap pa rin makasakay. Then next is changes. Ayan, dito naman tayo. Ayan. So, changes in social structures, behavior, and roles. Dito naman yung mga migrations, di ba? Women in workforce, family dynamics, nag-change din. Okay, then next is community problem. Yan, dumadami yung mga prostitution, di ba? Dumadami yung mga crime, social tensions. Di ba, nagkakaroon yan ng negative impact kasi natatakot yung ibang mga turista kapag ka maraming ganyang problema sa isang pasyalan. And then sa sobrang dami ng tao, madalas hindi na nakokontrol, nagkakaroon ng mga prostitution, mga krimen, mga pagnanakaw. So, yan yung mga negative impact, di ba? Okay, then next is negative demonstrative effect. Yung mga tourist lifestyle, kagaya ng mga luxury, different behaviors, nakakaapekto yun madalas sa mga locals, leading to polarizations or imitations ng mga negative habits, no? Kinokopya nila yung mga negative na gawain ng ibang mga tao. So, nakakaapekto po yun. Lalaki naman ng carrot mo. Okay na yan. Nahihirapan kang ano yan. Oo.
Blender ko? Hindi, okay na yun. Unti-unti lang malalagay. Pwede rin. Kahit hindi na siguro. Para masyado ng... Hindi na. Wait lang. Huwag ka muna maingay. So, next is, paano ba natin makokontrol, no? Impact control measures. So, again, as a tourism uh, professional soon, you need to maximize the benefits of this industry. But you need to minimize naman yung mga negative impact nito. So, paano ba natin makokontrol yung mga ganyang bagay? Okay, first thing, sa economics. So, syempre dapat magplano yung mga turista o kaya naman plan the tourism. Yung tourism industry dapat they need to plan para hindi sobrang dami ng tao. Alam nyo nangyari yan sa Boracay dati after ipa-rehabilitate ni Duterte yung Boracay. Nagkaroon sila ng bilang ng tao na bumibisita dun sa Boracay. Hindi ka makakapasok sa Boracay pag wala kang reservation ng accommodation. So, para ma-make sure nila na bilang lang talaga din yung mga taong pumapasok. I don't know lang ngayon kung ganun pa rin. Pero nangyari yan before, after the rehabilitation ng Boracay. Para ma-minimize yung pagkasira at mga kalat doon sa Boracay. The next is, we need to balance the tourism with other industries, 'di ba? Kasi meron pa naman tayo mga other industries na pwede ring i-promote. Then, syempre, yung mga tourism zone para hindi naman congested, para hindi rin masikip. So, how about sa social? So, additional lang, sa balance tourism with other industry, dapat yung mga bansa, hindi talaga sila umaasa direkta. Yung ekonomiya ng bansa, hindi dapat agad iniasa sa tourism industry lang. So, like for example, kung yung isang isla nakadepende lang sa tourism industry. Paano kapag may bagyo? Paano kapag may global crisis? So, babagsak yung kita nila. Kaya dapat meron din silang agriculture o kaya naman fishing. Kasi 'di ba, pwede din naman ding alternative 'yon. O kaya naman may mga manufacturing sectors rin para may alternative source of income. So, next one is yung tourism source na tourism zone naman na tinatawag natin para hindi naman congested. So, mag-designate dapat ng mga specific area para sa tourism industry. Tourism activity, sorry. Halimbawa, yung resort sa isang part ng beach o maglagay sila ng mga local market sa iba pang area para maiwasan yung overcrowded and then yung mga locals para makapag-communicate
Makagamit sila ng mga other facilities nang hindi naaapektuhan yung mga turista. 'Di ba? So, next one is, dito naman tayo sa social impact. Okay, wait lang ha. So, this is the last part, no? Sa social impact naman, number one, so we need to limit yung contact ng locals and tourists sa mga crowded areas. So hindi ibig sabihin kasi na hiniwalay naman natin sila completely. Hindi natin mamamanage yung flow ng turista. So halimbawa, magkaroon tayo ng time ticket sa mga museum o kaya naman mga attractions o kaya naman mga schedule sa mga tours sa mga historical sites para hindi sila sobrang magsiksikan, 'di ba, yung mga local visitors, yung mga locals at saka yung mga visitors. So, as much as possible, magkaroon sana ng mga schedules. Ang nangyayari kasi ngayon, like for example, sa ibang mga pasyalan, walang limit. Hanggat open yung pasyalan na yun, papapasukin nila. 'Di ba? So, nagiging crowded. Hindi rin nai-enjoy ng mga turista. The next one is community education about tourism policy. So, napaka-importante na i-involve natin yung local residents. Ano ba yung epekto kapag nakipag-interact sila sa tourist? Pwede rin natin silang turuan kung paano kumita mula sa mula sa tourism industry. Pero syempre, dapat hindi nako-compromise yung culture nila or environment, 'di ba? Halimbawa, magkaroon ng local government ng mga workshop tungkol sa cultural sensitivity, proper customer service, at basic business skills. Kasi may mga probinsya na hindi naman lahat, pero may mga iilan na yung mga local, hindi talaga nila alam paano ba yung mga basic na makikipag-communicate with the tourists, 'di ba? Kaya yung Department of Tourism, tapos minsan yung TESDA, nagkakaroon sila ng mga trainings para mas mapalawak yung knowledge ng mga locals. And malaki yung help noon sa mga locals, nagkakaroon sila ng trabaho kapag sila ay totally skilled, 'di ba? And then next one is we need to train yung mga workers in social skills and interpersonal communications. Actually, ay halos parehas lang din to nung huling sinabi ko, no? Hindi lang dapat sa mga technical skills natin sila tinuturuan sa tourism industry. Siyempre, pati yung social skills and ano, yung communication. Para at least mas malaman nila paano ba yung proper way of communicating with the other people. Halimbawa, paano ba mag-handle ng customer complaint, 'di ba? Hindi 'yan sobrang dali. Kasi iba-iba ang mga customers, iba-iba ang ugali, iba-iba ang mga gusto. So, paano ba makipag-communicate sa mga tourists in a very polite and professional way? So, pwedeng turuan sila, 'di ba? Para mas maging maayos yung sistema. Para makatulong 'yan, maiwasan yung mga social conflicts at mas maging enjoyable yung experience ng mga turista. Kasi may mga lugar na minsan di naman sila galit, pero yung tono ng boses nila para silang galit. 'Di ba? Totoo yan. May mga probinsya na na ganun ang nakasanayan. Hindi talaga sila galit, pero kumbaga matinis lang yung boses or pagalit lang lagi yung salita nila, but they are not totally angry. Kaya kailangan matutunan nila kung paano ba yung tamang pakikisalamuha sa mga tourist para maiwasan yung conflict, 'di ba? The next is environmental control measures. So, hindi lang ekonomiya at social life yung apektado. Kailangan din protektahan natin, syempre, yung environment, di ba? Kaya nga marami ng lugar na binabaha kasi nasisira dahil sobrang dinidevelop yung mga lugar. So, anong nangyayari? Nasisira na yung mga bundok, yung mga puno, wala na. So, naapektuhan na yung environment. So, dapat balance lang hanggat maaari para hindi nagkakaroon ng negative impact sa environment. So, isa pa to, yung waste management, di ba? Dapat may proper disposal. Remember, bago i-rehabilitate ang Boracay, sobrang naging madumi. Kaya kung hindi pa yun nirehabilitate, baka hindi na siya ganun kaganda ngayon, 'di ba? So paano na yung mga next generation? Kaya kailangan yung mga may negosyo, yung mga person that involved in tourism industry, not only the employees but also all the tourists, alam nila yung proper waste management, no? Proper disposal ng mga basura para hindi maapektuhan yung mga dagat, mga river, or natural attractions. And sustainable tourism practice, encourage natin yung mga eco-friendly accommodations, kagaya ng instead of straw, ginagamit natin paper straw, or madalas, ah,
wala nang straw, 'di ba? Hindi na tayo gumagamit ng ganun. Or else, hindi na tayo gumagamit ng mga plastic cups, paper cups na yung ginagamit natin. So, para at least mas maging eco-friendly. Minimize natin yung mga plastic use, 'di ba? Support natin yung local conservation programs. And syempre, hindi lang naman puro batas, dapat may regular monitoring. Alam niyo kung sa pagpapaliwanag lang, sobrang simple, pero kung tutuusin, hindi siya totally nasusunod sa reality doon sa industry. Kaya nga hopefully, yung mga kayo soon, kapag ka-graduate kayo, I hope, or pagka nagka-negosyo kayo, naging empleyado kayo, i-practice natin yung mga ganito para ma-maximize natin yung benefits ng tourism. At the same time, ma-minimize natin yung negative impact nito. You need to regular monitoring. I-check natin yung mga effect ng tourism sa ecosystems. So, i-adjust natin yung mga policies kung kinakailangan. And the next one is yung cultural and social preservation measures. So, we need to protect the local cultures, 'di ba? Hindi pwedeng sa sobrang ah, urbanized na, nawawala na yung mga kultura. Wag, kasi kaya nga natin binibisita yung ibang mga probinsya because of their culture, di ba? Not only the province here in the Philippines, but also the other countries na merong magagandang kultura. So, siguraduhin natin na hindi nawawala or hindi natin nadi-disrespect yung mga traditions ng mga tao. So, kapag may festival, may mga guidelines yan na dapat sundin yung mga turista para hindi ma-offend yung mga locals, 'di ba? Vice versa lang din. Parang sa Sagada, lagi ko itong nai-experience. Sagada is located in Mountain Province. Kapag ka sila ay may ritual at sarado, example, ang falls, hindi ka talaga pwedeng mangulit at makiusap at magpumilit na magpapasok ka doon. Dahil sasabihin mo, galing pa po ko sa malayong lugar, pumunta ako dito, sinadya ko tong falls na to, tapos sasabihin niyo sarado, hindi po pwedeng ganun. So we need to respect kung ano man yung kultura na meron sila. 'Di ba? So, that is one of the example lang, no? And then next one is community participation. So, ito napakalaking impact nito. Yung mga locals dapat talaga nai-involve sila sa planning ng tourism. Hindi sila dapat nalileft behind. Dapat sila ikasama para knowledgeable sila kung ano ba yung nangyayari. Sila mismo makakatulong, 'di ba? Makakatulong sila, magbe-benefit sila. So para ma-feel nila na may control din sila sa mga changes doon sa mismong lugar nila. So isa 'yon sa pinaka-importante ng community participation. So anyway, so that's all for today. I hope you've learned a lot. And if my question, we will discuss during our face-to-face class. Thank you so much. Bye.